Marahang tinapik ni Wendy ang balikat ni Noah, tinitiyak sa kanya na magiging maayos ang lahat. Si Mr. Pine, na nag-aalala sa kalagayan ng kanyang anak, ay kumapit sa kamay ni Noah, na nangakong mananatili sa tabi niya kahit anong mangyari. Samantala, sinubukan ni Roland at Lightning ang kanilang makakaya upang pasayahin si Noah. Pinasaya siya ni Lightning ng mga kwento ng magagandang pakikipagsapalaran, habang tinangka naman ni Roland na pasayahin siya ng isang coin trick na sadyang mahiwaga. Lumapit sa kanya si Anna na may lambing, na nagpainit sa kanyang puso, bumulong si Anna ng mga nakapapawing pagod na salita, sinabi na sila ay nariyan para sa kanya. Isang malambot na halik sa noo ni Noah ang pagsisiguro sa sinabi. Sa paglipas ng oras, ang grupo ay namahinga sa kanilang mga sarili. Lumipas ang gabi ng walang masamang nangyayari, at maging si Nightingale, sa kanyang matalas na pakiramdam, ay walang nakitang abnormalidad sa kalooban ni Noah. Biglang tumilaok sa hangin ang manok na tandang, hudyat ng pagdating ng bagong araw. Pinuksan ni Roland ang mga kurtina, na nagbigay daan sa isang makinang na sinag ng araw na sumakop sa silid. Gumalaw si Noah, nagising mula sa kanyang pagkakatulog sa ningning ng umaga. Nakahinga ng maluwag ang grupo, tuwang-tuwa na nalampasan ni Noah ang unang araw ng kanyang awakening. Napuno ng pag-asa ang puso ni Wendy habang nakatingin kay Roland. Naniniwala siya na hawak niya ang susi sa isang mas maliwanag na kinabukasan para sa kanilang mga kapwa na witch at sa kapatid niyang babae, at nakiusap siya sa kanya na ipalaganap ang pangyayaring ito sa malayo at sa malalawak na lugar. Ang pagtingin ni Roland bilang pagsang-ayon ay nagpatahimik sa kanyang iniisip, nakagawa na siya ng plano para sa ganitong sitwasyon. Hinuhulaan niya na kapag lumipas na ang buwan ng mga demonyo, mas tatanggapin ng mga tao ang mga witch. Nilalayo niyang ipadala ang balita bilang isang uri ng chismis. Alam na alam ni Roland na kung ihahayag niya na mag-recruit siya ng mga witch sa publiko, ang kaharian ay sasabog sa kaguluhan, pero si Roland ay napakadeterminado, nanunumpa siya na balang araw ay ibabagsak niya ang simbahan at aakyat sa trono. Iyon ay kapag nagbago ang ihip ng hangin na hahampas sa buong lupain, at babaguhin ang kapalaran ng mga witch para sa kabutihan. Nakaramdam ng pananibik si Wendy sa pag-asa, ito ay isang mapanganib at mapangahas na layunin, pero kung sino man ang makakagawa nito, ito ay si Roland. Nangako siyang palaging nasa tabi ni Roland sa bawat hakbang na kanyang tatahakin. Habang nakatayo ang grupo ng mga sundalo sa harap ng nagyayelong lawa, ang kanilang usapan ay umiikot sa napakalaking barko na ginagawa ni Roland. Ang pagpapakilala sa mga kanyan ay nagbunga ng isang bagong sangay sa mga sundalo, at ang grupo ng Gunner Group ay walang tigil na nag-eensayo sa loob ng ilang araw, habang ang bagong likhang grupo para sa mga kanyan o artillery ay hindi pa nagpapaputok o nasusubok ito. Hindi maiwasan ni Vanner na pag-isipan ang tunay na purpose ng kanyan. Tinitimbang niya ang layunin ng sandata sa kanyang isipan. Iniisip kong ang tanging gamit nito ay para sa pagtatanggol sa mga pader laban sa mga demonyong hayop. Gayunpaman, mabilis niyang inalis ang paniniwalang iyon, kailangang may higit pa rito. At pagkatapos, parang tinamaan siya ng kidlat, naisip niya ang barkong ginagawa ng kanyang kamahalan. Na nagkaroon ng mas malalim na kahalagahan sa lahat ng ito. Nang maglaon ng hapong iyon, sa kanlurang gilid ng border town, si Axe ay abala sa pag-iipon ng sundalo para sa artillery team bilang paghahanda sa pagpapaputok nito. Tila nagkaroon ng ilang friendly fire sa pagitan ng mga sundalo, malamang dahil sa dagdag na 5 pilak na sweldo na inaalok sa artillery team. Kapag nakumplito na ni Roland ang artillery team, sabik na siyang magpatuloy sa susunod na hakbang, ang subukan ang bagong konkretong barko, na pinangalanan niyang Little Town. Ang natitira na lang upang makumplito ang paggawa ng barko, ang maglapat ng anti-corrosion treatment, at bumuo ng tower hall para makontrol ni Wendy ang hangin. Si Wendy ay walang pagod na nagsasanay sa kanyang mga kasanayan sa pagmamanipula ng hangin sa hardin sa loob ng ilang araw, at itinalaga ni Roland ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang kabalyero, si Carter, bilang kapitan ng Little Town. Sa isang matunog na boom, matagumpay na pinaputok ng artillery team ang una nitong projectile, at alam ni Roland na isang kapana-panabik na bagong paglalakbay ang naghihintay. Nang sa wakas ay natapos na ang barko at ang mga tripulante ay nagtipon, maingat na pinili ni Roland ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang mga tauhan upang italaga sa mga posisyon sa barko. Si Carter,
ang batikang kabalyero, ay hinirang na kapitan. Si Mr. Pine, bilang ang mensahero, at si Lightning, bilang navigator. Tuwang-tuwa si Lightning sa pananabik na masuri ang bagong konkretong barko, na hindi pa niya nakita noon. Siya ay nabighani sa kung paano ginawa ang layag mula sa lahat ng uri ng balat ng hayop. Habang nagsisikap ang mga tripulante upang ihanda ang sasakyang pangdagat, pamwesto si Lightning at sumigaw, itaas ang layag at umabanti. Gayunpaman, ang kanilang kakulangan ng karanasan ay agad na nakita. Walang ideya si Carter kung ano ang nangyayari, at si Brian, na itinalagang helmsman, ay hindi sigurado kung paano gawin ang matigas sa kanang manibela. Nalilito at nagtatanong kung ilang beses siya dapat lumiko sa kanan. Kinailangan ni Lightning na mamagitan at itama si Brian, na sinabihan siyang paikutin ang manibela hanggang sa kaliwa. Nang makita ang pagkalito ni Brian, napabuntong hininga si Lightning at kinuha ang manibela. Habang tuloy-tuloy ang paglalayag ng barko, sumigaw si Lightning kay Wendy, hudyat na ilabas niya ang kanyang kakayahan. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Wendy habang pumwesto siya para sa gawaing gagawin. Ang mga alaala ng pag-uusap nila ni Roland ay nakikita sa kanyang isipan, kung saan hinimok niya itong patuloy na hasain ang kanyang kakayahan hanggang sa ganap niyang makontrol ang kanyang kakayahan tulad ni Nightingale at Anna. Gayunman, nahihirapan si Wendy na kontrolin ang kanyang kapangyarihan nang makarating sa border town. Sa nakaraan, nagagamit lang niya ang mga ito sa pagpapatuyo ng karne o mga kumot, ngunit ngayon na may determinadong tingin sa kanyang mga mata, huminga siya ng malalim at itinaas ang kanyang kamay, na naglabas ng malakas na simoy ng hangin na nagtulak sa barko na umabanti. Ang mga tripulante ay napanganga sa pagkamangha sa kanyang kahangahangang ginawa, at namangha rin sa hindi kapani-pani walang pag-iisip ni Roland sa nagyayelong daanan na naging daluyan na ng dagat. Sa paglipas ng panahon, ang ekspertong patnubay ni Lightning ay nakatulong kay Brian na makabisado ang pagmamanibela sa barko, na labis na hinangaan ng mga tripulante. Naabot na ni Wendy ang kanyang sarili sa limitasyon, na inilabas ang kanyang buong kapangyarihan sa pagmanipyala ng hangin, at ito ay nagdulot ng pinsala sa kanyang katawan. Hindi niya kailanman ginamit ang kanyang mga kakayahan sa ganoong katagal, at ngayon, habang papalapit ang barko sa baybayin, nahihirapan na siyang ipagpatuloy. Sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap, bumagsak si Wendy, ang kanyang mukha ay namumutla, isang malinaw na tanda ng frostbite. Kumilos si Lightning, mabilis na ibinaba ang nanginginig na si Wendy mula sa mataas na tore. Ang kanyang buhok at damit ay naninigas, at ang mga tripulante ay nangamba sa sitwasyon niya, tinitingnan ang kanyang kalagayan. Si Carter ay hindi nag-aksaya ng oras sa pagbigay ng utos, iniutos niya na ang barko ay idaong sa ligtas na baybayin. Gayunpaman, bumangga ang barko sa tabing ilog, na naging sanhi ng pagtagilid ng lahat. Sa kabutihang palad, ang barko ay bumalik sa ayos at hindi ito nagalusan. Hinimok ni Carter si Lightning na ihatid ng mabilis si Wendy ng ligtas sa kastilyo, habang ang iba pang mga tripulante ay mananatili dito upang kontrolin ang paglalayag. Ang unang paglalayag ng Little Town ay hindi maituturing na isang kumpletong kabiguan, ngunit ito ay malayo pa rin sa kumpletong tagumpay. Napagpasyahan ni Carter na kakailanganin nilang pag-aralan kung paano mapapanatiling mainit si Wendy at pagbutihin ang kanilang paglalayag upang maiwasan ang pagbangga. Habang ang mga snowflake ay bumabagsak mula sa itaas ng kalangitan, isang karwahe ang dumaan sa isang maliit na bayan sa hilaga. Sa loob ng karwahe, hinahampas ng mabagsik na pastor ang isang batang babae. Ang pag-iyak ng bata ay tila nagpapairite sa kanya, at pinagbantaan niya ito ng matinding parusa kapag hindi siya tumahimik. Tahimik na lumingon sa likod ang kutsero, nagpasalamat sa langit para sa interbensyon ng pastor. Kung wala siya, ang mga mahihirap na ulila ay hindi makakaligtas sa malupit na taglamig. Makalipas ang ilang sandali, sumigaw ang pastor sa kutsero, na nagtuturo sa kanya na magpatuloy sa pagmamaneho. Biglang tinanong ng kutsero ang pastor kung ang mga ulila ay mula sa Wolfheart Kingdom. Kinumpirma ng pastor na karamihan sa kanila ay galing doon, at iilan lamang sa mga ulila ang kukunin ng simbahan dahil sa kakapusan sa pagkain. Pinuri niya ang kutsero sa kanyang pagsusumikap at biglang tinapos ang usapan. Ang kutsero ay binabayaran ng 20 pilak na barya para sa pagdala sa mga ulila.
Makalipas ang ilang oras, nakarating sila sa isang motel kung saan binati ng pastor ang dalawang lalaki at pinapili sila ng isang babae. Ang kutsero ay nakamasid mula sa bintana, alam niya kung ano talaga ang plano ng pastor, ngunit tila wala siyang pakialam. Pumasok si Bishop Min sa isang kakaibang gusali na kahawig ng isang napakalaking natural na nabuong sinkhole. Napakalawak nito na lagi niyang iniisip kung ito ba ay regalo mula sa Diyos. Ang katedral ay itinayo sa ibabaw ng sinkhole, na nagsisilbing simbolo ng banal na gusali. Sa loob ng sinkhole, at ang tunay na katangian ng simbahan, ay nakatago sa loob. Makalipas ang ilang saglit, nakarating si Min sa ibaba kung saan binabantayan ng dalawang itim na sundalo mula sa Punishment Army ang entrance. Isang opisyal ang sumalubong kay Min sa pintuan. Ang opisyal ay isa sa pinakatapat na sundalo na nanirahan dito at inialay ang kanilang buhay sa pagprotekta sa mga sekreto ng simbahan. Ang destinasyon ni Min ay ang bilangguan kung saan kinukulong ng simbahan ang kanilang mga kaaway, kriminal, at maging mga inosenteng tao. Nang marinig ang pagdating ni Min, umalangaw sa buong kulungan ang paghihinagpis na hiyawan at iyak. Nakiusap ang mga bilanggo na palayain o ialis sila dito sa kanilang paghihirap. Naglakad si Min patungo sa isang gate na binuksan niya bago inutusan ang gwardya na manatili sa labas. Isinara niya ang pinto sa likuran niya at mag-isang pumasok sa selda. Habang tinitingnan ni Min ang mahinang tao sa kulungan sa maliit na selda, nakaramdam siya ng matinding simpatya sa lalaki. Ang lalaking nakulong sa loob ay labis na nagdusa sa kanyang mahabang pagkabilanggo, na ang kanyang payat na mukha at lumulubog na mga mata ay nagsasabi ng isang kwento ng kapabayaan at kawalan ng pag-asa. Sinubukan ni Min na mag-alok ng kaunting kaaliwan sa lalaki, na sinasabi sa kanya na ang simbahan ay magbibigay sa kanya ng pinakamasarap na pagkain, lahat ay ginawa sa mga pamantayan alinsunod sa hari. Ang lalaking nakakulong sa likod ng selda ay walang iba kundi ang King of the Grey Castle, ang ama ni Roland, na si Majesty Wimbledon III. Ngunit ang iniisip ng hari ay hindi sa kanyang kaginhawahan kundi sa kapalaran ng kanyang pamilya. Sabik niyang tinanong si Min tungkol sa kinaroroonan at kapakanan ng kanyang mga anak, ngunit hindi maganda ang balita. Ang panganay na anak na lalaki, si Gerald, ay pinatay ng kanyang pangalawang anak, si Timothy, na pinugutan ng ulo sa mga paratang ng pagtataksil at pagpatay sa hari. Ang ikatlong anak na babae, si Garcia, ay nagdeklara ng pagiging independent sa timog at idineklara bilang reyna, na gusto ng digmaan sa kanyang kapatid na si Timothy para sa pagkontrol ng kaharian. Para naman kay Roland at sa bunsong anak na babae, si Min ay may kaunting impormasyong maibibigay. Ito ay malinaw, gayunpaman, na ang dating dakilang kaharian ng Grey Castle, ay ngayon ay nasa kaguluhan, na may nagbabadyang digmaan anumang oras. Habang iniisip ang kakilakilabot na balita, ang pagod na mukha ng matandang hari ay hindi naniniwala sa kanyang pinagsasabi. Hindi niya mawari ang pagiging lehitimo ng kwento. Si Bishop Min, gayunpaman, ay may higit pang sinabi. Sinabi niya, dapat ipaglaban ang trono, ipinaliwanag na itinalaga niya ang bawat isa sa mga anak ng hari ng isang teritoryo at itinakda silang maglaban sa isa't isa, para sa paligsahan sa pagkontrol sa kaharian. Sa pagtatapos ng 5 taong termino, kung sino ang manggunguna ay magiging bagong hari. Ibinunyag ni Min na ang simbahan ang may pakana nito, na nag-iwan sa matandang hari ng matinding sakit at pagtataksil. Biglang nagbalik ang alaala ng matandang hari. Naalala niya ang araw ng pagkidnap sa kanya, ang araw ng pananalangin ng simbahan. Dinala nila siya sa isang silid, hinuburan siya ng kanyang damit at lokat ng simbahan. Gumamit ang simbahan ng isang witch upang maging impostor niya, kinuha ang kontrol sa hari at itinayo ang kanilang mga simbahan sa bawat bayan. Habang sinusubukan ng matandang hari na iproseso ang nakakagulat na impormasyon, ang kanyang isip ay tumatakbo sa mga katanungan. Bakit nag-aaway ang kanyang mga anak? Gaano kalupit ang simbahan para pilitin silang makipaglaban para sa trono? Hindi niya maintindihan kung bakit pipiliin ng simbahan ang isang marahas na landas gayong maaari naman nilang sakupin ang kaharian ng dahan-dahan at tahimik. Tumulo ang mga luha sa kanyang mukha habang siya ay nagiging emosyonal, umuubo at nahihirapang magsalita. Samantala, si Min naman ay nakatingin lang sa matandang hari, namilipit ang mukha nito sa pang-iinis.
Ibinunyag niya na ang mga anak ng hari ay maaaring hindi kasing maharlika at hindi nagkakaisa gaya ng naisip niya. Ang ikatlong anak na babae ng hari, si Garcia, ay lihim na nagtatayo ng kanyang hukbo sa loob ng maraming taon, na ang tanging layunin ay ibagsak ang tunay na papalit, si Gerald, ang unang prinsipe, at ilagay ang kanyang sarili sa trono. Ipinaliwanag pa ni Min na hindi lang ito nangyayari sa Grey Castle, ito ay nangyayari sa iba pang 3 kaharian. Ang simbahan ay determinado na magkaroon ng ganap na kontrol sa lupain, alisin ang anumang pagsalungat, at ganap na alisin ang maharlikang pamilya mula sa kanilang mga pinagmulan, at simbahan lamang ang tanging mamumuno ng kapangyarihan sa lupain. Sa kabila ng pagtatangka ni May na aliwin ang matandang hari sa kaalaman na hindi siya nag-iisa sa kanyang paghihirap, ang katotohanan na ito ay sobra sa kanyang nagpadurog. Ang walang awa na plano ng simbahan ay nagdulot ng kaguluhan sa kaharian, na nag-aaway ang kanyang pamilya sa isa't isa at nagwatek-watek ang mga lupain. Ibinulgar ni Min ang lahat ng gustong malaman ng matandang hari, ngunit dumating na ang sandali upang magwakas ang kanyang buhay. Nakatuon ang nanunuyong tingin ng matandang hari sa mukha ni Bishop Min habang unti-unting nawawala ang boses nito. Sa kanyang huling hininga, sinumpa niya si Min at ang buong simbahan, sinumpa sila sa nag-iinit na kailaliman at nabubulok sa impyerno. Hindi nagtagal, ang matandang hari ay hindi na nagsalita at bumagsak sa malamig at madilim na selda. Hindi nababagabag, ang walang pusong kilos ni Min na hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagsisisi sa kanyang paglabas sa selda ng bilangguan, na iniwan ang bangkay at kinalimutan ang legacy ng dating hari na parang walang nangyaring kahihinatnan. Ang dating makapangyarihang hari ay naging mahina. Samantala, sa kampo ng Witch Association, naging saksi ang mga witch sa pagkamatay ng 2 pa nilang kasama sa seremonya ng awakening. Ang pagkawala ng 2 buhay na ito ay nakadagdag lamang sa kawalan ng pag-asa na naramdaman ng mga nakaligtas sa unang pagdurusa sa kapangyarihan ng demonyo. Dahil sa kumukonti na ang mga supply at walang garantiyang mabuhay sa malupit na taglamig, ang mga witch ay naiwan na walang pag-asa at walang katiyakan tungkol sa kanilang hinaharap. Ilang saglit lang, isang witch ang natisod sa campsite, maraming galos at nanghihina, at bumagsak sa lupa. Si Leaf, ang tanging nakaligtas sa grupo na nakipagsapalaran sa labas. Ginamit niya ang kanyang mahiwagang kakayahan sa paggawa ng mga damit na gawa sa material ng halaman, na tumulong na protektahan siya mula sa napakalamig na nyebe at sa simoy ng hangin. Dahil sa frostbite, inalis ni Leaf ang ilang mga daliri sa paa. Nang gumaling si Leaf mula sa kanyang mga sugat, ang mga kasamahan niyang witch ay nagtipon sa kanya. Iminungkahi ng isa sa mga nakatatandang babae na si Leaf ang papalit sa kanilang mentor at maging kanilang bagong pinuno, dahil siya lang ang isa sa kanila na may kakayahan sa pakikipaglaban. Pagkatapos ng ilang sandali ng mapagnilay-nilay na katahimikan, sumang-ayon si Leaf sa panukala. Ngunit alam niya na hindi sila maaaring manatili sa kampo ng matagal, kailangan nilang mahanap si Nightingale. Nang marinig ang mungkahi ni Leaf na hanapin si Nightingale, naghiwa-hiwalay ang grupo sa takot. Hindi sila sigurado kung si Nightingale ay mapagkakatiwalaan at kung ang border town ay kasing ligtas ng kanyang sinasabi. Si Wendy at si Nightingale ay maaaring nakita na ang kanilang pagkamatay sa loob ng border town. Idineklara ni Leaf na siya ang unang magsusuri sa sitwasyon habang ang iba ay maghihintay sa labas ng bayan at maghahanap ng ligtas na lokasyon. Kung si Nightingale ay nagsisinungaling, si Leaf ang sisisihin dito sa pamumuno. Gayunpaman, kung si Leaf ay mamamatay sa loob ng bayan, si Scroll, ang pinakamatandang babae sa grupo, ay kailangang tumayo at gawin ang tungkulin ng pamumuno. Bagamat nag-aalangan si Scroll, tiniyak ni Leaf sa kanya na hindi kailangan ang labanan at pakikipaglaban para sa pamumuno. Alam niya na si Scroll ay may lakas ng loob tulad ni Wendy, bilang isa sa mga pinakaunang miyembro ng kanilang asosasyon. Pagkatapos ay nagtanong si Scroll tungkol sa kung ano ang mangyayari kung ang mga salita ni Nightingale ay mapatunayang totoo. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, sumagot si Leaf na kung nagsasabi nga ng totoo si Nightingale, baka napadpad lang sila sa kanilang tunay na Holy Mountain sa border town.